Noong Hulyo 6, 2018, habang binabaybay ang kalsada ng Delaware pabalik ng New Jersey, ang masayang bakasyon ng pamilyang Trinidad ay nagwakas sa isang malagim na aksidente. Isang pickup truck ang sumalpok sa kanilang minivan na naging sanhi ng pagkamatay ng 5 miyembro ng pamilya sa isang iglap, habang ang inang si Mary Rose lamang ang milagrong nakaligtas upang harapin ang masakit na katotohanan. Nais lamang ng pamilyang Trinidad na makauwi ng ligtas matapos ang kanilang masayang bonding sa Ocean City, Maryland, upang ipagpatuloy ang kanilang payapang buhay sa tiyanek. Bilang mga huwarang Pilipino sa Amerika, pangarap nina Odie at Mary Rose na makitang magtagumpay sa buhay ang kanilang 4 na dalagang anak na sina Caitlin, Dana at ang kambal na sina Melissa at Allison. Ngunit paano kung ang huling tawa at kwentuhan sa loob ng sasakyan ay biglang mapalitan ng nakabibinging katahimikan sa loob lamang ng ilang segundo? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang tanging natirang buhay at kailangan mong harapin ang bawat umaga nang wala ang iyong asawa at lahat ng iyong mga anak? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang kalbaryo ng pamilyang Trinidad ay nagsimula sa isang tila perpektong hapon habang ang sikat ng araw ay tumatama sa bintana ng kanilang puting Toyota Sienna, bitbit ang mga kagamitan mula sa isang linggong bakasyon na puno ng tawanan at mga bagong alaala. Si Odie Trinidad na nooy 61 anyos ay isang mapagmahal na ama na nagsilbi sa US Navy at kilala sa kanilang komunidad bilang isang taong laging handang tumulong, habang si Mary Rose ay isang masipag na nurse na ang tanging debosyon ay ang ikabubuti ng kanyang 4 na anak. Sa loob ng minivan, ang 20 anyos na si Caitlin ay nagpaplano na para sa kanyang kinabukasan bilang isang nurse gaya ng kanyang ina. Samantalang ang 17 anyos na si Dana ay puno ng enerhiya bilang isang high school student, at ang 13 anyos na kambal na sina Melissa at Allison ay laging magkadikit at puno ng mga pangarap para sa kanilang pagpasok sa adolescence. Habang binabaybay nila ang Delaware Route 1 malapit sa Townsend, isang malaking Ford F-350 pickup truck na minamaneho ng 44 na anyos na si Alvin Hubbard Jr. ang biglang nawalan ng direksyon mula sa southbound lane. Ang truck ay tumawid sa malawak na damuhan sa gitna ng highway o ang median, at sa bilis na hindi na nagbigay ng pagkakataon kay Odie na umiwas, ay direktang sumalpok ng harapan sa sasakyan ng mga Trinidad na naging sanhi ng isang pagsabog ng bakal, plastik at bubog na narinig sa buong paligid. Ang impact ng banggaan ay napakalakas na ang unahang bahagi ng minivan ay halos hindi na makilala, at ayon sa mga police report, ang 5 biktima ay agad na nawalan ng buhay dahil sa tindi ng blunt force trauma. Nang dumating ang mga unang rumesponde sa eksena, natagpuan nila ang isang nakapanghihilakbot na tanawin kung saan ang mga katawan ng mga bata ay tila natutulog lamang sa likuran, ngunit wala na silang mga pulso o hininga. Tanging si Mary Rose lamang na nakasuot ng seatbelt at nasa passenger seat ang nagpakita ng kaunting paggalaw sa kabila ng pagkakaipit ng kanyang mga binti sa nagupit na bakal ng sasakyan. Isinugod siya sa Christiana Hospital sa kritikal na kondisyon, kung saan sumailalim siya sa napakaraming operasyon upang ayusin ang kanyang mga nadurog na buto sa braso, balikat, tadyang at balakang. Sa loob ng ilang araw, si Mary Rose ay nasa ilalim ng sedation at hindi alam ang malagim na sinapit ng kanyang buong pamilya, habang ang balita ay kumakalat na sa buong mundo at nagdudulot ng matinding pighati sa mga Pilipino sa bawat bansa. Nang sa wakas ay nagising siya at nagtanong tungkol sa kanyang asawa at mga anak, ang kanyang kapatid at mga kaibigan ay kailangang maglakas loob na sabihin ang katotohanan na siya na lamang ang natira, isang balita na nagpabagsak sa kanyang mundo ng mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit.
Nagsimula ang legal na laban ng kasuhan si Alvin Hubbard Jr. ng 5 bilang ng Operation of a Vehicle Causing Death at pangalawang antas na vehicular assault, kung saan hinarap niya ang posibilidad ng maraming taon sa kulungan. Gayunpaman, ang depensa ni Hubbard ay binuo sa paligid ng kanyang kalusugan, na sinasabing siya ay may malalang sakit na COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ayon sa kanyang mga abogado, bago ang aksidente ay dumanas si Hubbard ng isang coughing fit o matinding pag-ubo na naging sanhi ng kanyang syncope o pansamantalang pagkawala ng malay, kaya naman ang truck ay nawalan ng kontrol at tumawid sa median. Ang argumentong ito ay naging sentro ng kontrobersya sa korte dahil marami ang naniniwala na kung alam niyang mayroon siyang ganoong sakit, hindi na siya dapat nagmamaneho ng ganoon kalaking sasakyan. Sa kabila ng matinding emosyon sa loob ng silid ng korte, pumasok ang prosekusyon sa isang plea deal kung saan inamin ni Hubbard ang mas mababang mga kaso upang maiwasan ang mas mahabang paglilitis. Noong Pebrero 2020, sa harap ng isang nagluluksang Mary Rose na nakaupo sa wheelchair, ibinaba ni Judge Calvin Scott Jr. ang hatol na isang taong probation at walang pagkakakulong, isang desisyon na itinuring ng pamilya Trinidad at ng publiko bilang isang malaking kawalan ng katarungan. Ang pighati ng komunidad ay hindi mapigilan, lalo na't makikita sa mga post ni Mary Rose sa social media ang kanyang pangungulila sa bawat mahahalagang okasyon gaya ng kaarawan ng kanyang mga anak at ang Pasko na dati ay puno ng saya. Ang kawalan ng sapat na median barrier sa Route 1 ay naging isa pang punto ng galit dahil kung mayroon sanay mga cable barriers o konkretong harang sa gitna ng highway, hindi sana nakatawid ang truck ni Hubbard at hindi sana nangyari ang trahedya. Bilang tugon sa aksidenteng ito, ang Delaware Department of Transportation ay napilitang madaliin ang paglalagay ng mga milya-milyang guardrails at barriers sa kahabaan ng kanilang mga pangunahing kalsada upang maprotektahan ang ibang mga pamilya. Sa kabila ng mga pisikal na reformang ito sa kalsada, ang sugat sa puso ni Mary Rose ay nanatiling sariwa habang pilit niyang inuunawa kung bakit siya ang iniwang buhay sa gitna ng ganoong kalaking trahedya. Maraming gabi ang ginugol niya sa pagtingin sa mga lumang video at litrato kung saan maririnig ang boses ng kanyang asawang si Odie na nagbibiro at ang tawanan ng kanyang 4 na anak na tila ba nandun pa rin sila sa kabilang kwarto. Ang kanyang bahay sa Teaneck, New Jersey na dati ay isang masayang tahanan ay naging isang tahimik na museo ng mga pangarap na hindi na matutupad mula sa pagtatapos ni Caitlyn sa nursing school hanggang sa mga prom night na dapat sanang puntahan ng kambal. Sa gitna ng kanyang rehabilitasyon, hinarap din ni Mary Rose ang katotohanang hindi na siya makakabalik sa pagiging isang nurse, isang propesyon na mahal niya dahil sa pagkakataong makatulong sa iba. Ang kanyang mga kamay na dati ay mabilis sa pag-aalaga ng mga pasyente ay ngayon ay limitado na ang galaw dahil sa mga operasyon at metal plates na inilagay sa kanyang mga buto. Ngunit sa kabila ng lahat ng limitasyong ito, nakita ng mundo ang isang uri ng katatagan na hindi matatawaran nang simulan niyang gamitin ang kanyang boses upang hingin ang mas mahigpit na batas sa kalsada at mas maayos na sistema ng hustisya. Ang suporta ng GoFundMe na umabot sa mahigit $1 milyong ay naging malaking tulong sa kanyang mga gastusing medikal. Ngunit lagi niyang sinasabi na mas pipiliin niyang maging mahirap basta't kasama niya lamang ang kanyang pamilya. Ang bawat sentimo ng donasyong iyon ay itinuturing niyang simbolo ng pagmamahal ng mga taong hindi man niya kakilala ngunit nakaramdam ng kanyang sakit. Sa paglipas ng mga buwan at taon, unti-unting lumabas si Mary Rose mula sa kanyang pagkakakulong sa lungkot at sinimulang harapin ang mundo ng mag-isa ngunit dala-dala ang alaala ng 5 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Ang malaking pagbabago sa buhay ni Mary Rose ay naganap nang mapagtanto niya na ang tanging paraan upang mabigyang dangal ang kanyang pamilya ay ang hindi pagsuko sa kadiliman ng depresyon.
Mula sa pagiging isang biktima na laging nasa loob ng bahay, nagsimula siyang maglakbay sa iba't ibang dako ng mundo gaya ng Europa, kung saan kumuha siya ng mga larawan sa harap ng mga katedral at magagandang tanawin na dati ay pinaplano nilang bisitahin bilang isang buong pamilya. Ang bawat hakbang niya sa ibang bansa ay isang simbolikong pagpapatuloy sa mga pangarap ng kanyang mga anak na makita ang ganda ng mundo. At sa bawat post niya sa social media, lagi niyang isinasama ang mga pangalan ni Audie, Caitlyn, Dana, Melissa at Allison. Ang transformasyong ito ay hindi naging madali dahil dumaan siya sa napakaraming gabi ng pag-iyak at pagtatanong sa Diyos kung bakit ito nangyari. Ngunit sa tulong ng kanyang malalim na pananampalataya at ng kanyang mga kaibigan, natagpuan niya ang lakas ng ngumiti muli. Ang komunidad ng Teaneck ay naglagay pa ng mga memorial benches at nagtanim ng mga puno para sa pamilyang Trinidad na naging lugar ng pagninilay para kay Mary Rose sa tuwing gusto niyang makaramdam ng koneksyon sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa huli, ang kasaysayan ng pamilyang Trinidad ay hindi lamang isang kwento ng kamatayan kundi isang kwento ng hindi matitinag na katatagan ng isang inang Pilipino sa gitna ng unthinkable tragedy. Ang naging resolusyon ng trahedyang ito ay ang pagkakaroon ng mas ligtas na mga highway sa Delaware dahil sa mga bagong median barriers na itinayo bilang direktang tugon sa kanilang aksidente, isang bagay na itinuturing na legacy ni Audie at ng kanilang mga anak. Bagamat si Alvin Hubbard Jr. ay hindi nakulong, ang hatol ng kasaysayan at ang pampublikong kamalayan na idinulot ng kaso ay nagsilbing aral sa lahat tungkol sa halaga ng buhay at responsibilidad sa pagmamaneho. Si Mary Rose ngayon ay patuloy na naglalakbay at naghahanap ng mga bagong kahulugan sa kanyang buhay, dala ang pananampalataya na balang araw ay muli niyang makakapiling ang kanyang asawa at mga anak sa isang lugar na wala ng sakit o perwisyo. Ang kanyang bawat ngiti sa mga bagong litrato ay tagumpay laban sa tadhana na nagtangkang sumira sa kanyang katinuan. At ang kanyang buhay ay nananatiling isang buhay na dambana para sa kanyang pamilya. Ang resulta ng kanyang mahabang paglalakbay patungo sa paghilom ay ang pagkakabuo ng isang mas malakas na ugnayan sa kanyang mga kamag-anak at ang pagtuklas sa kanyang sariling kakayahan na tumayo sa sariling mga paa. Ang pangalan ng pamilyang Trinidad ay hindi na lamang isang entry sa mga police report, kundi isang paalala sa bawat isa tungkol sa kahalagahan ng pagpapahalaga sa bawat sandali. Ang bawat biktima ng aksidente na nailigtas ng mga bagong barrier sa Delaware ay may utang na loob sa sakripisyo ng mga Trinidad na naging mitya ng pagbabago sa infrastruktura ng kalsada. Hanggang sa kasalukuyan, ang kwento ni Mary Rose ay patuloy na umaantig sa puso ng mga tao na nagtuturo sa atin na ang tunay na hustisya ay matatagpuan din sa kapayapaan ng ating sariling kalooban at sa kabutihang ginagawa natin para sa iba. Ang kanyang resolusyon na maging masaya sa kabila ng lahat ay ang pinakadakilang paraan ng pagganti sa malupit na tadhana na nagpapatunay na ang liwanag ay laging mananaig sa kadiliman. Ang kwento ng pamilyang Trinidad ay isang napakasakit na paalala sa atin na ang buhay ay hiram lamang at ang bawat pagkakataon na kasama natin ang ating mga mahal sa buhay ay dapat ituring na isang sagradong regalo. Huwag nating palampasin ang araw na hindi natin naipapadama ang ating pagmamahal sa ating asawa, anak o magulang dahil ang mundo ay maaaring magbago sa loob lamang ng isang segundo nang walang babala. Ang katatagan ni Mary Rose ay nagtuturo sa atin na kahit sa gitna ng pinakamatinding kawalan, mayroon tayong kakayahang pumili sa pag-asa at manatiling tapat sa ating pananampalataya upang malampasan ang anumang pagsubok. Dapat nating laging tandaan na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng sakit, kundi sa kung paano natin pinipiling bumangon araw-araw habang dala ang sakit na yon patungo sa kabutihan. Ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad hindi lamang sa ating sarili kundi sa mga taong makakasalamuhan natin sa kalsada at sa buhay. Kaya naman ang pagiging maingat at mapagmalasakit ay isang obligasyong moral.
Ang alaala nina Odie, Caitlin, Dana, Melissa at Allison ay dapat magsilbing inspirasyon sa atin na mabuhay ng may layunin at huwag sayangin ang bawat sandali ng ating hininga. Sa dulo ng lahat, ang tanging maiiwan sa atin ay ang pagmamahal na ibinigay natin at ang mga alaalang ating binuo, kaya siguraduhin nating ang mga ito ay puno ng saya at kabuluhan. Manatiling matatag, manatiling mapagmahal at palaging magpasalamat sa bawat umaga na tayo ay binibigyan pa ng pagkakataong makasama ang ating mga pamilya.